Praise for more impact. Hindi pa tapos. Everyone is going to get wiped out. Nagpahinga lang. Pero joke lang. So, kanina I think na nag-flattish yung US market, no? Nag-open up sila heavily on the red and then parang nag-circulate daw na fake news, no? Fake news na parang isosuspend or gagawa daw ng 90 days na ceasefire sa tariff. So nung kumalat yung news na yon, from negative 4% plus, nag-swing sila into positive territory. And then biglang sinabi fake news daw yung circulate na yon. Nag-end up sila flattish. So talagang very very conscious and very fearful ngayon yung mga investor na talagang pinapagalaw sila ngayon ng mga news headline. Na syempre yung isang matinong investor, the listing na gagawin mo is magpanic, no? Kasi pag magpapanik ka, wala na. Di ka na makapag-isip ng tama. Okay? On another news, yung mga billionaire na I believe yung mga sumuporta kay Donald Trump, na sila, isa-isa na silang naglalabas na nilang statement na hindi raw okay itong ginagawa ni. So, ganun talaga binalik nyo si Donald Trump as president. Pero actually, sa dalawang choices, no? Parehas lang sila Except that, medyo mas may something kay Donald Trump lang talaga. Okay? Pero tong si Donald Trump, no? So, the last time na napanood ko siya is a certain documentary nung hindi pa siya elected as president. Kasi that documentary is all about rich people. Most specifically, rich people na nakapag-inherit ng malalaking yaman. So, kabilang siya on that documentary. Or isa sa mga topic. And na-topic siya kasi it seems ang dami niyang na-bankrupt na business pala itong si Donald Trump. No, so technically parang hindi siya magaling na businessman, no. Yes, mayaman pa rin siya pero a lot of it is galing talaga sa inheritance, no. Pero in terms of managing a business and growing a business, making it competitive, ganon for the long term, hindi siya ganon So, I don't know paano niya susolusyonan yung problema ng US na maski mismo siya, no, may issue pala siya nung siya mismo yung nagmamanage ng kanilang mga business empire. And you have Vietnam. Bibili ng US defense and security products to address trade gap. Diba? Now tell me who is the bully? Mga Pilipino, lagi yung sinasabi, Chinese bully. Guys, lahat ng malalaking bansa, pwede silang maging bully in any way, in any types of forms. Kaya nilang gawin yon. And ito na nga yung sinasabi ng madaming analyst ngayon is, itong ginagawa ni Donald Trump is bullying. Even the Singapore Prime Minister, parang gano'n yung interpretation niya sa ganito is yung yung may isang malaking bansa and gusto niyang i-impose yung gusto niyang mangyari. Only this time ginagamit niya yung tariff, no, as a leverage. Na sa ngayon ang mahirapan is yung mga heavily reliant sa US export na mga maliliit na bansa, and that is Vietnam. So yung strength nila dati, nagiging darling siya ng manufacturing. Nabilib ako dito dati sa Vietnam It turns out with a simple policy ng US, naging weakness patuloy nila yon, di ba? So talagang napaka uncertain ng economics, geopolitics, ganon. Dami talagang pwedeng mangyari na hindi mo inaasahan. So ngayon ang Vietnam, wala na silang choice, no? Okay, nag-start na. Then you have the Philippines. Siyempre, Pilipinas, gagawa din tayo ng adjustment. Trump tariffs and opportunity to boost Philippine exports to US. Diba? Pero ba't sa US, no? Diba dapat iniwasan mo na yan ngayon hanap ka ng ibang trading partner na mas friendly and competitive yung price kaysa sa US. Pero US kasi malaking malaking market din. So siguro yung mga no choice na product na sa US lang talaga pupunta, maring maharap sila ng advantage.
And then you have China vows to fight to the end. Ito yung sinasabi ko eh. As Trump tariff war rages, I believe trinetan ulit ni Donald Trump ng possible 50% tariff ang China. As a counter tariff doon sa counter tariff na ginawa din ng China. So, itong dalawang to, wala na to, endless na to na magka-counter. So, parang ano na to eh, kahit umakyat pa ng 50%, 60%, 70%. Meaningless na yon kasi once na nasa parang 30 to 50% na yan, parang sinasabi mo na is ayaw ko na may pag-trade sa'yo. Ganun. Kasi sinong businessman na mag-export pa ng papatawan ka ng 40%, 50% plus, ganun. Kumbaga ano na lang yun, pang headline doon sa sa away nung dalawa, di ba? Na ito yung mga nakakatakot, no? What if sumama pa dyan si EU, ganon. Yung mga malalaking markets, di ba? Canada, Mexico, nagkanda gulo-gulo, di ba? Yung mga ganito, may mga ano yan eh, unintended consequences. And then you have the peso level. Siyempre, market na. Ang tuwa na naman yung mga content creator, mga virtual assistant, ganon. Siyempre, mga OFW remittances, na pinipitik na naman na ito bad for Philippine economy as a whole, and ayaw din ng stock market yung ganito eh. Diba? Normally pag pumipitik yung peso or nagwi-weekend siya against the dollar, karoon niya ng bad sentiment sa PSE. And then you have the Asian market. So kanina nag-rebound siya, and that includes PSEI. Ang tanong, tutuloy-tuloy kaya yan, di ba? Kasi everyday may nagde-develop na bagong storya eh. So baka mamayang gabi may mag-develop na naman na pahit na storya. So kinabukasan puro negative sentiment na naman, bebentahan na naman, panic na naman, di ba? And then lastly, another news, ito na so na-hold up ang Vietnam. Na-hold up sila ng US and wala naman silang choice, di ba? Yun yung masaklap kapag talagang malit kang bansa, no? And ang Pilipinas, ayun ready na daw silang mag-cut na rin ng tariff on some US products. Its trade chief says na mostly ng mga malilit na bansa na walang negotiating power. Yan yung gagawin nila eh. Ang problema kasi, what if hindi pumayag yung US? Kahit ka dyan. Basta ganito yung gusto naming tariff, di ba? Wala nang magagawa nun, di ba? Yan naman susubukan yung yung sinasabi yung ironclad defense commitment, ganon, di ba? Ayaw naming mag-cut lang kayo basta-basta ng tariff. Bili kayo ng jet fighter, ganon, di ba? Pag sinabi nilang kayo, mga hindi bumili ng mga napaglipasan ng jet fighter ng US, di ba? Ganun yun. So here's the year-to-date performances. Na makikita nyo, majority is gumawa ng rebound. So the worst performing index is still the Nasdaq 100, kung saan na yung mga technology stocks. Mga overvalued na technology stocks. Tingnan natin yung nila, pre-market. So ang pre-market nila is mag-open up sila a little bit higher. Okay. So medyo naimasmasan pa sa yung mga investor. Maski yung SPY projection is mag-open up sila a little bit higher. So I think medyo kumakalma pa ngayon yung mga investor. You have the emerging markets and international. So hindi sila pumunta into correction territory. However, yung Global X, FTSE, Southeast Asia, ayun di ba? Kasi yan yung mga Vietnam Thailand. Hindi, wala ata dito yung Vietnam. Pero, madami nga si Southeast Asia, mga factory ng talaga US, for cheap labor. And madami ding in-export ang Southeast Asia papuntang US. Except for Philippines, kasi hindi tayo ganoon ka export dependent na bansa. At least sa US, So, for the longest time, weakness natin yon. Pero with the new policy ng USA, naging strength patuloy natin yon. Strength relative to our neighboring countries kasi sila mas mataas yung epekto sa kanila.
Lahat maapektuhan, is just that mas malakas yung maging epekto sa iba, okay? And then yung aking portfolio nag-rebound din pero konti lang. And I'm still outperforming. Ito na nga, no? The PSEI and FM ETF. Actually, I'm outperforming all the major indices right now dito sa tracking na to. And advice ko lang is chill muna kayo. Wala pa yung wala pa yung totoong aksyon. Diba? Malayo pa. Itong nangyayari ngayon is puro noises pa lang yan. Kapag puro noises, nangangatog ka na, di ba? Ano pa kaya kapag nag-develop na into material thing, yung epekto talaga ng kaguluhan na ginawa ni Donald Trump, di ba? Sa ngayon, puro istoryahan pa lang yan eh. So, kung istoryahan pa lang, nagpapanik ka na, ano pa na yung actual, di ba? So, mag-reserve ka ng panic mo dun sa mismong actual. Kapag naubusan ka, mas mayari ka, okay? Or better yet, wag mo nang makinig ng news, di ba? Huwag mo nang magbasa-basa ng headline. Kung hindi ka pa confident dyan sa investment, investment experience mo, knowledge, wag ka mo nang magbasa-basa ng headline. Okay? Nood ka muna dyan ng mga movies, Korean drama, ganun. And then kanina, mostly ng Asian markets, nag-rebound, no? So you have Japan, 6% increase. So Hong Kong, nag-rebound ng konti. Pati yung mainland China, despite nabigyan sila ng or na-threaten ulit sila ng another potential retaliation. Pero kasi itong China ngayon, sinasalo sila nung kanilang I believe nung kanilang sovereign wealth fund. Sinasiguro yan sa stimulus or suporta na gagawin ng CCP para depensahan yung kanilang stock market and eventually yung kanilang economy. Indonesia, di ba? Is lead over 7.8%. Kasi kaka-resume lang nila sa temporary circuit breaker. Itong downside nila na to dapat kahapon nangyari. Okay. Vietnam, of course, pa-decline pa rin kasi nanganganib doon yung malaking labor force nila na nagwo-work sa mga planta, factories ng US. Meanwhile, you have the Philippines kanina, we're up by 3%. So it goes to show you na hindi basta-basta nagre-rack ngayon yung mga investors sa atin, especially siguro mga natitirang foreign. Maybe kasi they know na di tayo ganun ka-expose sa itong bagong policy ng US. Pero like I said, kahit hindi tayo ganun kasi ka-expose, magkaroon yan ng ripple effect and unintended consequences. So UFD peso, humihina ulit. Baka pumitik na naman to ng 59, possible to eh. So pag nag-59, that's additional bad sentiment. Actually, nung mga nakarang araw, nagpapaka economist, not because magagamit ko siya sa aking investment process, pero for lang, para maintindihan ko lang yung mga nangyayari. So may mga pinapanood-panood akong mga nag-i-explain, and sabi nila para mag-work yung gustong gawin ni Donald Trump or ng USA, kailangan ma-devalue nila yung kanilang currency. Eventually, kailangan humina yung dolyar. Pero sa ngayon, it seems it's the opposite di ba? Balas ng balas yung dolyar against most currencies right now. So, what's wrong? What's the problem? Hindi ko din alam. So, pag nagtuloy-tuloy na lumalas yung dolyar, ibig sabihin, may mali doon sa planong gawin ni Donald Trump and ang kanyang mga economic advisor. Of course, you still have China, di ba? Kawawa yung rito, yung Apple, Even Tesla, may mga planta sila dyan eh. Umasa sila sa Chinese market din eh, para magbenta ng mga iPhone, ganon. Baka pag ang China naipit, Baka pagtupakin to, bigla nilang atakihin yung yung Taiwan eh. Wag naman sana kasi pag nangyari yon, mas magiging matinding gulo. And sa history kasi ng China, wala naman silang ganong
wala pa naman silang ganung ugali na nang i-invade or umatake ng ibang bansa. Unlike US, yan, may history talaga. Proven time and time again ng US, malas talaga siyang mangingialam. And minsan, di lang sa pangingialam, talagang pumapasok siya. Okay? And then you have the Philippines, gumagawa ng adjustment. Parang nabasa ko, gagawa daw ng council si Mr. President para para lang i-address yung mga potential adjustment na gagawin dito. So potential adjustment is di ba? Huwag niya lang gawing priority export ang US. Meron na kayo ng iba, okay? Siguro secondary option na lang yung US. Then you have the Vietnam, di ba? Mapipilitan tuloy silang bumili ng US defense and security products. Di ba? Malamang bibili ng mga to yung mga lang din eh. Or ang ibibenta sa kanila yung mga 5th generation siguro na mga fighter jet. Mga patapon ng US. Yari, sinabi mong 5th generation na fighter jet. Maano yan eh. Mga walang stealth capability eh. Sa dinami-dami ngayon ng high-tech na air defense system, di ba? Hindi na ubra yung mga walang stealth capability na mga fighter jet. Pero syempre para magkaroon ng market yung US para sa mga ganong klase ng outdated na product. Di ba? Ito na yung pambubuli, di ba, ng US pero in another form. Okay? Ito yung kinakatakutan ng yung isang nung napanood ko yung Prime Minister ng Singapore is baka gamitin to ngayon ng US. And hindi lang basta US, baski yung ibang malalaking bansa, nagamitin yung tariff na na yan as a leverage para lumuhod sa kanila yung mga maliliit na na bansa. Okay? Para mag-submit sa kanila yung mga maliliit na bansa. Okay? Na based on history daw, ganun daw dati yung nangyayari until nabuo yung World Trade Order na gusto ulit basagin ni Donald Trump. Okay? And then you have the billionaire. Nagvo-voice out na ng kanilang opinion about the tariff ni Donald Trump. Not just billionaire, actually yung mga billionaire na sumuporta sa mismong election niya, sila Bill Ackman, sila Elon Musk. Lalo na si Elon Musk, no? Gunggong din eh. Kinakausap niya si Donald Trump ngayon eh. Siguro wala siyang access kay Donald Trump, no? Sa kanyang mga economic advisor about this one. Yari siya rito eh. Yari yung kanyang Tesla eh. Wala na ngang bumibili. Malamang sa malamang mas iboboycott ka pa ngayon ng China, European. Kunyari yung European, di ba? Kahit sabihin nung ipag-negotiate sila kay Donald Trump, magkasundo sila, pero yung kanilang mga mismong citizen, iboboycott nila yan, di ba? Mga Tesla product, Apple product, for sure iboboycott nila yan. Then you have the Philippines. Siyempre, we're going to submit with the demand of our friend ironclad commitment, di ba? USA. Siyempre, magkakat na rin tayo ng tariff on US product. So, bawas na naman yung tax, no? Babawasan yung budget pang ayuda. Paano ba yan? So, yun nila kukunin yun. Pero the biggest loser sa ngayon na nakikita rin ng madaming bansa is Vietnam. Okay. Kawawang-kawawa sila ngayon. Parang nangyayari nga is parang hold up sila ngayon eh. Na-hold up sila ng USA to the point na wala silang magawa, no? Kasi Vietnam, di naman sila wala naman silang OFW remittances. Di mo naman masasabi na magandang tourist spot yung bansa nila. Wala naman silang mga BPO. For sure, wala silang mga virtual assistant and content creator siguro meron pero baka iilan lang, di ba? So talagang ang Vietnam, nabubuhay ito sa export eh. So for the longest time, meron silang cheap labor and very cheap na environment para magtayo ng ng mga planta. So for the longest time, yun yung strength nila with just one simple policy. Naging pa nila yon, no? Naging weakness or extreme weakness na wala silang magagawa. Otherwise, pag nag-retaliate sila ganun,
Saan kukuha ng trabaho yung madami nilang labor force? Wala, no? Nga. So, ayan it has become the most vulnerable target of the Trump administration tariffs and now faces an uphill battle to protect its economy and reset trade ties with the United States. So, itong Vietnam, I believe, konting-konti na lang mabutan na nila tayo in terms of GDP. Baka nabutan na, hindi ko pa na-update yung 2024. Pero with this ongoing bagong ship-in policy about tariff, mukhang magkakaroon sila ng setback, no? So kung magtino yung gobyerno natin and mag-materialize yung kanilang mga economic plans, baka mapag-create ulit tayo ng malaki-laking gap against Vietnam in terms of GDP in the years to come. Okay?